Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po muli tayo ng bagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay nating pakinggan ito. May mga taong nag-exercise pa sa gym. Ang mga janitor. Parang exercise na ang trabaho. Tapos may sweldo pa. Malakas na nagtawanan ang mga utility staff sa break room ng malaking gusali ng Moscow Enterprises. Masaya ako at napatawa ko na naman kayo. Sana ay maging masaya at magaan ang buong araw nyo. Pahabol pa ng binata. Si Andrew ang buhay ng break room nila. Sa edad ng 25, gwapo naman sana siya. May matangos na ilong, moreno at may mga ngiting nakakahalina. Kaya lang, palaging gulo-gulo ang buhok niya at amoy sabon panlinis. O siya, sige. Tama na ang joke time. Baka maabutan pa tayo ni Sir Victor. Baka masabon na naman tayo. Natatawang paalala ni Mang Albert, ang pinakamatandang janitor sa grupo. Nako, si Sir Victor. Yung operations manager nating mukhang puyat na vampira. Hayaan niyo siya, Mang Albert. Kung sisisantihin niya ako, hindi ko lilinisan ang opisina niya. Baka matabunan siya ng alikabok doon. Biro pa ni Andrew at itinulak na ang kanyang cleaning cart. Puro ka kalokohan. Pumunta ka na sa pwesto mo. Naglakad si Andrew patungo sa grand lobby ng Moscow Enterprises. Ngayong araw daw kasi darating ang anak ng may-ari ng kumpanya upang mag-inspeksyon. Ayon sa chismis, ito raw ang magiging tagapagmana ng korporasyon, kaya naman ang lahat ng departamento, lalo na si Victor, ay abalang-abala sa pag-aayos. Masyado namang abala ang mga tao dito. Akala mo naman prinsesang dadating. Oo, masyado mga tao dito. Singhal ni Andrew. Nagsimula na siyang magtrabaho. Maya-maya pa, habang nagpapakintab ng mamahaling sahig na gawa sa granite si Andrew, napansin niyang isang babaeng kakapasok pa lang sa glass door ng lobby. Napatigil si Andrew sa pagmamop. Ang babae ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at nakapusod ang buhok. Walang kolorete sa muka, ngunit hindi maikakaila ang kakaibang ganda nito. May matangos na ilong, maputing balat, at mga matang tila nangungusap. Subalit, may isang bagay na kapansin-pansin sa kanya. Nakasambakol ang mukha nito. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanyang cellphone. Aba, bago yata rito si Miss Beautiful. Mukha naghahanap ng trabaho o naliligaw. Pero bakit parang pasan niyang daigdig sa sobrang seryoso? Tanong ni Andrew sa sarili. Dahil likas na palabiro at gustong magpalaganap ng magandang vibes, sinadya ni Andrew na dumaan malapit sa dalaga habang itinutulak ang kanyang cart. Magandang umaga, miss. Mukhang mabigat ang trapiko sa labas Pati ang mukha mong maganda napasimangot ng traffic. Masayang bati ni Andrew. Napatigil ang dalaga. Tiningnan niya si Andrew mula ulo hanggang paa. Malamig at matalim ang kanyang mga mata. Siya si Angela. Lingid sa kaalaman ng mga empleyado, siya ang nag-iisang tagapagmana ng buong kumpanya na nagpanggap na simpleng bisita muna para makita ang totoong ugali ng mga empleyado. Excuse me? Are you talking to me? Masungit na tanong ni Angela. Ang boses niya ay may otoridad at class. Opo, ma'am. Wala naman pong ibang magandang babae na nakasimangot sa harap ko ngayon. Maliban po sa inyo. Nakangiting sagot ni Andrew sabay kindat. Baka gusto niyo pong ngumiti kahit konti. Libre naman po ang ngiti. Walang VAT. Hindi ko kailangan ng payo mula sa isang janitor. Mariing sagot ni Angela sabay talikod. Ang sungit naman ito. Bulong ng binata sa sarili. Gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Kaya hindi umuunlad ang kumpanyang to. Dahil sa mga empleyadong tulad mo, na mas madami pang daldal kesa gawa. Iritang sabi ng dalaga sabay irap. Bahagyang natigilan si Andrew sa bagsik ng salita ng dalaga. Mataas ang tingin nito sa sarili at halatang hindi sanay na pinapakialaman ng mga ordinaryong tao. Ngunit sa halip na magalit, lalong na-challenge si Andrew. Grabe naman si ma'am. Parang chili powder sa anghang ko magsalita.
Bulong ni Andrew habang pailing-iling. Dahil sa inis ni Angela, mabilis siyang naglakad palayo habang nakatingin pa rin sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin na may mga tumagas na tubig at sabon mula sa cart ni Andrew. Ma'am, teka. Huwag po kayo dyan. Madulas. Hindi na natapos ng binata ang kanyang sinasabi. Huli na ang lahat. Nawalan ng balanse si Angela. Lumipad ang kanyang cellphone sa ere. Sa takot na matumba, pilit niyang itinapak ang kanyang kanang paa upang isalba ang sarili. Ngunit sa kamalasan, ang kanyang mamahaling sapatos, isang designer leather heels na isinuot niya para sa formal na meeting mamaya, ay diretsyong lumubog sa basang-basang mop na hawak ni Andrew. Oh my gosh! Tumalsik ang maruming tubig sa puting bag at sa mamahaling sapatos ni Angela. Ang kanyang cellphone naman ay swerteng nasalo ni Andrew gamit ang kaliwang kamay nito na parang isang baseball player. Binalot ng katahimikan ang buong lobby. Ang mga security guard at ilang empleyadong nakasaksi ay napanganga at tila napatigil sa paghinga. Tumingin si Angela sa kanyang sapatos na ngayon ay basang-basa ng kulay abo at amoy kemikal na tubig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Andrew. Kung nakamamatay lang ang tingin, malamang ay naging abo na ang janitor. You! Look what you did! Sigaw ni Angela na halos mayanig ang buong lobby. Alam mo ba kung magkano sapatos na to? Inabot ni Andrew ang cellphone kay Angela na may kasamang pilit ng ngiti upang maibsan ang tensyon. Ma'am. Ito po muna ang cellphone nyo. Safe na safe po yan. Tukol naman po sa sapatos. Tiningnang mabuti ni Andrew ang basang sapatos ng dalaga. Hindi ko po alam kung magkano yan, ma'am. Pero sa tingin ko po, mukhang mas mahal pa yan sa Meralco bill ng buong barangay namin. Isang empleyado sa reception desk ang hindi nakatiis at napahagikgik. Ilang guards din ang nag-iwas ng tingin para itagong kanilang pagtawa. Lalong namula sa galit si Angela. Ang kanyang muka ay parang sasabog ng bulkan. Humihirit ka pa talaga? Ang lakas naman ng loob mo? Gusto mo bang mawalan ng trabaho ngayon din? Nasaan bang manager mo? Bago pa makasagot si Andrew, isang boses mula sa likuran ang bumasag sa eksena. Ano kaguluhan to? Bakit may sumisigaw sa lobby? Dumating si Victor, ang operations manager, na nakasuot ng plansyadong suit. Kasunod niya ang kanyang dalawang alalay na sina Bong at Tonton na palaging may hawak na folder at ballpen. Nang makita ni Victor ang mukha ng babaeng sumisigaw, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Namutla siya. Miss Angela! Nauutal na sambit ni Victor, sabay mabilis na lumapit at nagbaw ng ubod ng baba. Diyos ko, kayo nga po. Welcome po sa Moscow Enterprises. Paumanhin po, hindi namin alam na maaga kayong darating. Napatitig si Andrew kay Victor, tapos kay Angela. Teka, Miss Angela? Siya yung... Oo, ikaw na tangang janitor ka. Galit na singhal ni Victor kay Andrew. Siya lang naman si Miss Angela Valderrama, ang nag-iisang anak ng ating chairman at ang bagong executive vice president ng kumpanyang to. Ano ginawa mo sa kanya? Dito na napalunok si Andrew. Ang masungit na babaeng biniro niya at aksidenteng nabasa ang sapatos ay ang mismong may-ari ng buong gusaling winawalis niya araw-araw. Tumingin si Angela kay Andrew nang may mapaghamong ngiti, isang ngiti ng tagumpay. Ngayon, janitor, malamig na sabi ni Angela habang pinapagpag ang dumi ng kanyang pantalon. Pakiulit nga yung mga pangaasar mo kanina. Pasensya na po, ma'am. Ako na ang bahala sa kanya, ma'am. Andrew, doon tayo sa opisina ko mag-usap. Hiyang-hiya si Andrew pero sumulyap lamang siya sa dalaga tsaka nagpunta sa opisina ni Victor. Matinding sermon ang inabot ni Andrew mula kay Victor pero baliwala yon sa binata. Tanging si Angela lamang ang laman ng utak niya. Hindi rin nakatulog ng maayos si Andrew ng gabing yon. Paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang utak ang mga sinabi ni Angela. Ulitin mo nga yung pangaasar mo kanina. Nakakaya talaga.
Sana wag ko siyang makasalubong bukas. Parang mas gusto ko pang kainin ng lupa kaysa makaharap ang babaeng yun. At sana wag naman ako mawalan ng trabaho. Baka sa sobrang inis niya sa akin ay sisantihin ako. Bulong ni Andrew sa sarili. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok sa Moscow Enterprises. Inaasahan na niya ang pinakamasamang pwedeng mangyari, ang makita ang kanyang termination letter sa ibabaw ng lamesa. Ngunit bago pa man siya makarating sa locker room, hinarang na siya ng magkapatid na alalay ni Victor na sina Bong at Tonton. Oh, andyan na palang hari ng walis na malapit na maging hari ng tambayan kasi mawawala na siya ng trabaho. Pangaasar ni Bong habang nakapamewang. Oo nga tol, matapang ka kahapon ha. Ngayon, tingnan natin kung gaano katapang ang tuhod mo kapag humarap ka kay Sir Victor. Dagdag naman ni Tonton na may hawak pang baso ng kape. Naku mga pare, ang aga-aga naman ng pangbabash niyo sa akin. Pilit na nagbibiro si Andrew, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Sumama ka na lang sa amin. Huwag mo na kaming idaan sa mga punchline mo. Hila sa kanya ni Bong patungo sa malawak na opisina ng operations manager. Pagpasok nila, nakaupo si Victor sa kanyang mamahaling executive chair. Nakadekwatro at may hawak na folder. Sa gilid nito ay nakatayo si Angela. Nang araw na yon, hindi na simpleng t-shirt ang suot ng dalaga. Nakasuot ito ng isang eleganteng navy blue business suit, maayos ang pagkaka-makeup at mas lalong nagmukhang unreachable para sa isang ordinaryong empleyadong katulad ni Andrew. Ayan na po siya, Ma'am Angela, Sir Victor. Sumbong ni Tonton sabay tulak ng bahagya kay Andrew. Tiningnan ni Victor si Andrew nang may mapang-aping ngiti. Andrew. Alam mo ba kung anong ginawa mo kahapon? Hindi mo lang binasa ang sapatos ni Miss Angela. Sinira mo rin ang magandang impresyon ng kumpanyang to sa unang araw ng ating bagong Executive Vice President. Sa totoo lang, sapat na yan para sipain kita palabas ng kumpanyang to. Tumingin si Andrew kay Angela na kasalukuyang nakataas ang isang kilay. Pasensya na po talaga, Ma'am Angela. Hindi ko naman po sinasadya. Tsaka, mabilis naman pong reflexes ko. Nasaluko naman po agad yung cellphone nyo, diba? Walang gasgas yun, Ma'am. Pangangatwiran pa ng binata. At nagmamalaki ka pa, ha? Singhal ni Victor. Hindi naman. Nagpapaliwanag lang. Ma'am Angela, pirmahan niyo na po tong termination form. Ako na pong personal na magtatapon sa janitor na to sa labas. Inabot ni Victor ang ballpen kay Angela. Akma ng pipirmahan ito ng dalaga, ngunit bigla siyang napatigil. Tiningnan niya si Andrew. Ang kalmado nitong muka, ang bahagyang pilyong ngiti na pilit itong itinatago, at ang mga kamay nitong may mga kalyo dahil sa trabaho. Teka lang, parang gusto kong turuan ng leksyon ng lalaking to. Isang ideyang pumasok sa isip ni Angela. Ang mabilisang pagsiba kay Andrew ay masyadong madali para sa kasalanang ginawa nito. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayabangan at lakas ng loob ng janitor na ito. Ibinaba ni Angela ang ballpen. Bakit po, ma'am? Gulat na tanong nito. Hindi ko to pipirmahan, Victor. Malamig na pahayag ni Angela. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Po? Pero ma'am, binastos niya kayo. Aruganteng lalaking yan. Gusto kong bigyan siya ng leksyon. Ngunit hindi sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa trabaho. Masyadong madali yun. Putol ni Angela sa manager. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Andrew. Po? Kung tatanggalin natin siya, magiging tambay lang siya at walang matututunan. Gusto ko manatili siya rito. Bilang aking personal utility aid. Personal utility aid? Sabay na reaksyon ni na Andrew at Victor. Exactly. Pagpapatuloy ni Angela na may mapanuring ngiti. Mula ngayon, Andrew, ikaw ang maglilinis ng buong executive suite ko. Ikaw ang mag-aayos ng mga kalat ko. Ikaw ang magtatapon ng basura ko. At ikaw ang susunod sa bawat utos ko. Para bang isang alipin. At gagawin mo yan sa ilalim ng direktang supervision ko. Kapag may nakita akong kahit konting alikabok sa mesa ko,
may kaukulang bawas sa sahod mo. Nalula si Andrew sa kanyang narinig. Alam niyang pahihirapan at pag-iinitan lang siya ni Angela, pero naisip niya ang kanyang pamilya. Kailangan niya ang trabahong ito para sa pambili ng gamot ng kanyang nanay at pang-eskwela ng kanyang nakababatang kapatid. Gagawin niyo po akong bodyguard na parang basurero niyo, ma'am? Banat ni Andrew, sinusubukang pagaanin ng sariling kalooban. Ba't sumasagot ka pa? Sasawayin sana siya ni Victor pero itinaas ni Angela ang kanyang kamay para patahimikin ito. Parang ganun na nga. Tingnan natin kung makakapagbiro ka pa kapag nagsimula ng trabaho mo, Andrew. Mag-report ka sa opisina ko, ngayon din. Utos ni Angela bago marangyang tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Victor na nanggigigil sa galit. Nang makaalis si Angela, hinarap niya si Andrew at itinuro ang dibdib nito gamit ang kanyang mamahaling ballpen. Swerte mo ngayon, janitor. Pero sinasabi ko sa'yo, bantay sarado ka sa akin. Isang pagkakamali mo lang, ako mismong magpapakain sa'yo ng map mo. Salamat po sa concern, Sir Victor. Ang sweet nyo talaga sa akin. Baka isipin ng iba may gusto kayo sa akin. Pilyong sagot ni Andrew bago mabilis na lumabas para ihanda ang kanyang cleaning supplies. Pagpasok ni Andrew sa napakalawak at napakagandang opisina ni Angela sa top floor, nadatnan niya ang dalaga na seryosong nagbabasa ng mga papeles. Ang buong silid ay gawa sa salamin na may tanawin ng buong lungsod. Oh, andyan ka na pala. Simulan mo ng trabaho mo. Ayoko ng maingay. Ayoko ng mabagal. Walang lingon-lingong sabi ni Angela. Yes, boss. Copy po. Masiglang sagot ni Andrew. Nagsimulang magpuna si Andrew. Upang basagin ng nakabibinging katahimikan, nagsimula siyang humuni ng kanta. Ang bango ng aircon. Parang amoy mayaman. Hirit ng binata. Sinabi ng ayaw ko ng maingay, di ba? Iritableng sita ni Angela. Ay, sorry po ma'am. Akala ko po kasi mas maganda kapag may background music para mas masarap magtrabaho. Sabi nga po ng lola ko, ang taong kumakanta habang nagtatrabaho, mas masaya. Tsaka bawas stress sa puso din po ang pagkanta. Paliwanag ni Andrew habang pinupunasan ang gilid ng bookshelf malapit sa upuan ni Angela. I don't care about what your grandmother said. Just do your job quietly. Ani Angela, sabay lipat ng pahina ng hawak nitong report. Habang nagpupunas, napansin ni Andrew ang isang litrato sa ibabaw ng lamesa ni Angela. Larawan ito ni Angela nung bata pa siya, kasamang isang matandang lalaki na seryoso rin ang muka, ang kanyang ama. Walang kahit konting ngiti sa mukha ng mag-ama sa larawan. Ma'am, tanong lang po. Bata pa lang po ba kayo? Bawal na po talagang ngumiti sa pamilya nyo? O may tax po talaga kapag ginawa nyo yun? Hindi mapigilang tanong ni Andrew. Ibinaba ni Angela ang kanyang ballpen at tiningnan si Andrew ng kanyang trademark na masungit na tingin. You don't really know when to shut up, do you? Bakit ba napaka-chismoso mo? Kalalaking tao mo, napakadaldal mo. Hindi naman po chismoso, ma'am. Concern lang po. Kasi sayang naman po yung ganda nyo kung palagi kayong nakasimangot. Alam nyo po, ang pagngiti nakakabata yan. Yung mukha nyo po ngayon, parang pang teleserye na. Kaso pang heavy drama nga lang. Gusto mo ba talagang madagdagan ng parusa mo? Banta ni Angela. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso ay bahagya siyang nagulat. Walang sino mang empleyadong naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay sip-sip o kaya naman ay takot. Hindi naman po, ma'am. Naninigurado lang. Nakangiting sagot ni Andrew, sabay mabilis na bumalik sa pagwawalis. Pero seryoso, ma'am. Kung may problema kayo sa kumpanya o sa buhay, minsan mas madaling mag-isip kapag magaan ang pakiramdam. Subukan nyo lang pong ngumiti, kahit isang segundo lang. Pinanood ni Angela si Andrew habang masipag nitong nililinis ang bawat sulok ng kanyang opisina.
Kahit na pinapahirapan niya ito, ay hindi ito nagrereklamo. Sa halip, palagi itong may hirit na biro o dalang magandang kwento. Nang matapos ang araw, bago lumabas si Andrew, lumingon muna ito kay Angela. Ma'am, tapos na po ako. Malinis na po. Pwede na kayong humiga sa sahig kung gusto nyo. Una na po ako, ma'am. Huwag kalimutang ngumiti habang pauwi. Try mo lang po. Bago pa makahabol ng sigaw si Angela, mabilis nang nakalabas ng pinto si Andrew habang tumatawa. Naiwang mag-isa si Angela sa kanyang malawak na opisina. Tumingin siya sa salamin ng kanyang bintana. Nakita niyang sariling refleksyon. Ang seryoso at malamig niyang muka. Dahan-dahan, nang walang nakakakita, sinubukan niyang iangat ang sulok ng kanyang mga labi. Bahagya siyang napangiti sa sarili. Ngunit agad din niyang binawi ito nang maalala ang kanyang posisyon. Anong ginagawa mo, Angela? Huwag kang magpapadala sa janitor na yan. Nandito ka para magtrabaho, hindi para mag-enjoy. Maya-maya pa, habang nag-aayos ng gamit si Angela para umuwi, hindi niya alam na sa labas ng kanyang opisina ay may 3 anino na nagmamasid. Si Victor, kasama si Bong at Tonton, ay kanina pa nakatitig sa pinto ng executive suite. Boss, mukhang hindi naman nahihirapan si Andrew ah. Parang nag-enjoy pang ang gago. Bulong ni Bong. Nandidilat ang mga mata ni Victor sa inggit at galit. Matagal na niyang pinupuntirya si Angela upang mapangasawa ito at makuha ang pamamahala sa kumpanya. Ngunit kahit kailan ay hindi siya binigyan ng pansin ng dalaga. Ngayon, ang isang hamak na janitor ay nagagawa nitong kausapin ng matagal. Hindi to pwede. Galit na sabi ni Victor. Masyadong nagiging malapit ang basurang yan kay Angela. Kailangan natin gumawa ng paraan para tuluyan siyang masira at mapalayas dito. Bong, Tonton, pamarito kayo. May plano ko. Ilang linggo nang nakalipas mula nang gawing personal utility aid ni Angela si Andrew. Araw-araw, walang reklamo nitong nililinis ang bawat sulok ng malawak na opisina ng dalaga. Bagamat nananatiling seryoso si Angela sa kanyang mga papeles, unti-unti na siyang nasasanay sa presensya ng binata. Isang gabi, umabot ng 8:00 ng gabi si Angela dahil sa dami ng inaayos na budget report. Si Andrew naman ay tahimik na nagpupunas ng mga salamin sa likod ng kanyang lamesa. Narinig ng binata ang malalim na buntong hininga ng dalaga, sabay hilot sa sentido nito. Mama Angela, mukhang malalim pong iniisip niyo ah. Gusto niyo po ba ng kape? Yung totoong kape po. Hindi yung galing sa machine sa labas na lasang may halo pa yatang kemikal. Tumingin si Angela kay Andrew. Medyo pagod ang mga mata pero wala nang dating bagsik. Marunong ka magtimpla ng masarap na kape? Opo naman ma'am. Diskarte ng mahirap yan para manatiling gising sa puyatan. Sandali lang po. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Andrew na may dalang tasa. Amoy pa lang ay masarap na. Inilapag niya ito sa gilid ng lamesa ni Angela. Humigop ang dalaga at bahagyang na-relax ang mukha nito. Masarap nga. Salamat, Andrew. Walang anuman ma'am. Alam niyo, napapansin ko po. Kapag mag-isa lang kayo rito at walang ibang empleyado na nakatingin, hindi naman kayo ganon kasungit. Napatigil si Angela sa pagtatype at sumandal sa kanyang upuan. Kailangan ko maging ganito, Andrew. Pumasok ako sa kumpanyang to na anak ng may-ari. Ang tingin ng marami nakuha ko lang pwesto na to dahil sa papa ko. Kung hindi ko lalakasan ang boses ko at hindi ko sila hihigpitan, walang re-respeto sa akin. Tinitigan siya ni Andrew ng may seryosong pag-unawa. Binaba ng binatang hawak niyang pamunas. Sa bagay, may punto kayo ma'am. Pero ang respeto po kasi hindi nakukuha sa pananakot. Minsan, mas madaling sumunod ang tao kapag nakikita nilang tao rin ang leader nila at hindi robot. Bahagyang natigilan si Angela sa sinabi ng binata. Unang beses na may nagpaliwanag sa kanya ng ganoon nang walang halong sipsip o takot. Ikaw, bakit palagi kang nakangiti kahit janitor ka lang at palagi kitang pinapagalitan? Kasi po, ang trabaho ay trabaho lang.
Pero ang buhay, iisa lang. Kung dadalhin ko po dito ang bigat ng problema sa bahay, baka pati tong sahig nyo di ko na mapakintab. Tsaka isa pa ma'am, sayang naman pong araw kung hindi ko makikita ang pagbabago ng mukha nyo. Mula Biyernes Santo papuntang Linggo ng Pagkabuhay. Hindi napigilan ni Angela ang kanyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dahan-dahan siyang napangiti ng totoo sa harap ni Andrew. Isang matamis at banayad na ngiti. Masyado kang madaldal. Sige na, tapusin mo na yan para makauwi ka na. Ayan, ma'am. Sabi ko na nga ba, mas bagay sa iyong nakangiti. O siya, tatapusin ko na to para hindi kayo mapuyat. Sayang lang ang kagandahan nyo kung kukulangin kayo sa beauty rest. Mabilis na bumalik si Andrew sa pagtatrabaho habang pailing-iling na lang si Angela. Pero may kakaibang gaan na sa loob ng kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa sumunod na linggo ay lalong naging sunod-sunod ang problema sa Moscow Enterprises. Dahil sa paparating na audit, halos hindi na umuwi si Angela sa kanilang bahay. Idagdag pa ritong walang tigil na pagtawag ng kanyang ama mula sa Amerika upang paalalahanan siya na hindi dapat magkamali ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamamahala. 9:00 na ng gabi. Patay na ang karamihan sa mga ilaw sa top floor maliban sa executive suite. Pumasok si Andrew, dala ang kanyang basahan at isang maliit na paper bag. Nadatnan niya si Angela na nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad sa ibabaw ng lamesa. Bahagyang gumagalaw ang mga balikat nito. Umiiyak ang dalaga. Dahan-dahang inilapag ni Andrew ang kanyang mga gamit sa sahig at lumapit ng bahagya. Ma'am Angela, okay lang po ba kayo? Mabilis na nag-angat ng tingin si Angela at agad na pinunasan ang kanyang mga pisngi. Pilit nitong inayos ang upo. Pero bakas sa kanyang namumulang mga mata, ang labis na pagod at pressure. I'm fine, Andrew. May konting dumi lang sa mata ko. Sige na, gawin mo ng trabaho mo. Ma'am, parang malabo naman magkaroon ng duming mga mata mo. Kung gusto niyo pong umiyak, sige lang po. Wala naman pong ibang tao rito kundi ako. Sa simpleng salita na yon ng binata, tila gumuho ang pader na matagal nang itinayo ni Angela. Hindi na niya napigilan ang sarili. Muli siyang napayuko sa lamesa at tuluyang napahagulgol. Masakit ang kanyang dibdib sa bigat ng responsibilidad na pasan niya. Ang hirap, Andrew. Lahat sila, inaasahan na maging perpekto ako. Isang mali ko lang, sasabihin nila na wala akong kwentang leader. Pakaramdam ko, kahit anong gawin kong pagsisikap, hindi pa rin sapat para sa papa ko. Hindi nagsalita si Andrew. Lumapit siya at umupo sa bakanting silya sa tapat ng lamesa ng dalaga. Inilabas niya mula sa paper bag ang ilang piraso ng mainit na pandesal na may palaman na keso at isang bote ng mainit na gatas. Ma'am, kumain muna kayo. Kaninang tanghali pa po kayo walang kain. Nakita ko sa basurahan nyo na hindi nyo ginalawang catering nyo. Tumingin si Angela sa pagkain. Tapos kay Andrew, kinuha niya ang pandesal kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit ba napakabait mo sa akin? Sa tuwing seryoso at masungit ako, palagi ka pa ring andyan para sikasuhin ako. Kasi po, nakikita ko sa inyo ang kapatid ko na nag-aaral din ngayon. Masyado niyang pinipilit ang sarili niya na maging perpekto para lang mapasaya ang pamilya namin. Pero alam niyo ma'am, ang kumpanya pwedeng mapalitan. Ang boss kapag nagkasakit ay hindi na mapapalitan. Ang buhay niyo, kapag bumigay yan, wala na yung kapalit. Humigop si Angela ng konting gatas. Naramdaman niya ang init nito na tila ba nagpagaan sa nanlalamig niyang pakiramdam. Natatakot lang ako na baka mabigo ko silang lahat. Hindi niyo po sila mabibigo dahil nakikita ko kung gaano kayo kasipag. Minsan kailangan niyo lang ding huminga. Ang buhay po parang pagwawalis lang din yan. Hindi mo pwedeng sabay-sabay na linisin ang buong gusali sa isang kumpas. Unti-unti lang. Kabanata, bawat kabanata. Napatitig si Angela sa binata.
Sa gitna ng dilim at ng kanyang kahinaan, ang janitor na palagi niyang sinusungitan ang nag-iisang taong nakaintindi sa totoong nararamdaman niya. Dahan-dahang napawi ang luha sa mga mata ni Angela at isang maliit ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Andrew. Sa lahat ng tao dito, ikaw lang nakapagpapagaan ng loob ko ng ganito. Nako, maliit na bagay po ma'am. Basta ba bukas, hindi na Biyernes Santong mukha niyo pagpasok ko rito Natawa ng bahagya si Angela sabay iling. Sa gabing yon, tuluyan ang nahulog ang loob ng dalagang amo sa kanyang tapat na janitor. Kinaumagahan matapos ang gabi ng pag-iyak ni Angela, maagang pumasok si Andrew sa opisina na may dalang kakaibang sigla. Nang matapos ang paglilinis nito ay saktong lunch break na ni Angela. Kumutok ang binata sa pinto ng executive suite. Mama Angela, magandang tanghali po. Dahil medyo gumana ang pakiramdam niyo kagabi, yayayain ko sana kayong lumabas. Huwag po kayong mag-alala, hindi ito sa mamahaling mall. Doon lamang po sa may tapat ng simbahan. Masarap ang kakanin doon. Napatigil si Angela sa binabasang kontrata. Tiningnan niya si Andrew na abot-tengang ngiti. Sa halip na magsungit, naramdaman niya ang gutom at ang pananabik na makalabas muna sa 4 na sulok ng kanyang opisina. Kakanin? Sige, mukhang masarap nga yan. Pero siguraduhin mo lang na malinis yan, Andrew. Baka sumakit ang tiyan ko. Opo ma'am, subok na po yung tiyan ko. Walang germs yun. Hirit ni Andrew at natawa na lamang ang dalaga pero sumama na rin ito. Naglakad ang dalawa patungo sa maliit na pwesto sa labas ng compound ng Moscow. Doon ay bumili si Andrew ng 2 balot ng mainit na bibingka at puto bongbong gamit ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Humanap sila ng mauupuan sa isang bakanteng bench sa gilid ng simbahan. Habang masayang kumakain si Angela, napansin niyang tinitingnan ni Andrew ang isang bahagi ng kakanin na nakabalot pa sa dahon ng saging. Hindi pa ito nagagalaw ng binata. Andrew, bakit hindi mo kinakain yung bibingka mo? Akala ko ba paborito mo yan? May hinihintay lang po ako ma'am. Hindi nagtagal, isang matandang babae na may kalong na maliit na bata ang lumapit sa kanila. Namamalimos at halatang kanina pa walang kain. Bago pa man makapa ni Angela ang kanyang pitaka, mabilis na tumayo si Andrew at lumapit sa maglola. Nay, eto po. Mainit pa po yan. Kainin niyo po ng apo niyo habang masarap pa. Inabot ni Andrew ang natitirang balot ng kakanin, kasamang huling 20 pesos na natitira sa kanyang wallet para pamasahe sana niya pa uwi. Kitang-kita ni Angela ang labis na pasasalamat sa mukha ng matanda bago ito lumakad palayo. Bumalik si Andrew sa bench na walang bakas na panghihinayang. Bagkus ay nakangiti pa rin ito habang pinapagpag ang kanyang kamay. Andrew, ibinigay mo lahat ng pagkain mo. At nakita ko, yun na lang ang pera sa wallet mo, diba? Paano ka uuwi niyan mamaya? Nako, malit na bagay po yan ma'am. Sanay naman ako maglakad pa uwi. Sila po baka hindi na makakain buong araw kapag hindi ko binigay yon. Mas masarap pong mabusog ang puso kaysa ang tiyan. Napatitig si Angela sa binata. Sa sandaling yon, tuluyang natunaw ang natitirang lamig sa kanyang puso. Napagtanto niya na si Andrew ay hindi lang basta isang palabirong janitor. Meron din itong gintong puso na handang magbigay sa kapwa kahit na wala rin siyang sapat para sa sarili niya. Huwag ka mag-alala, Andrew. Ako naman ang magpapakain sa'yo ngayon. At ihatid kita pa uwi. Aba ma'am, mukhang sinuswerte yata ang janitor niyo ngayon May libreng driver na. May libreng pagkain pa. Nagtawanan silang dalawa. Mas lalong naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Naging mabilis ang takbo ng mga araw. Nung una ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na senaryo sa executive suite ang bangayanin na Angela at Andrew. Kung gaano kasungit ang dalagang amo, gano'n naman kapilosopo at kadiskarteng binata. Unti-unti, napapansin ng mga empleyado na nababawasan ang pagsisigaw ni Angela at palagi na itong on time kung pumasok. Na tila ba may inaabangan.
Hindi na rin sila parang aso't pusa kung mag-usap. Isang gabi, matapos ang clock out ng mga regular na empleyado, nagkita sina Victor, Bong at Tonton sa madilim na sulok ng parking lot. May inabot si Victor na isang makapal na puting sobre kay Bong. Ayan, 50,000 piso. Cash. Galing yan sa petty cash ng operations na dahan-dahan kong kinukupit. Bulong ni Victor habang nagpapakalinga-linga sa paligid. Ipuslit niyo yan sa locker ni Andrew. Mamayang madaling araw, bago magsimula ang shift ng mga janitor. Boss, sigurado ka ba rito? Tanong ni Tonto na tila kinakabahan. Oo naman. Bakit? Hindi mo ba yan kaya? Nagnanakaw na nga tayo sa kumpanya. Ipapasa pa natin sa iba. Parang mabigat na sa konsensya, boss. Binatukan ni Victor si Tonton. Tangi ka talaga. Kaya nga tayo kontrabida, di ba? Anong konsensya pinagsasabi mo? Kapag nahanap ni Ma'am Angela ang perang yan sa locker ng paborito niyang janitor, tapos ang karir ng hari ng walis. Bukas ang umaga, aarte ako na may nawawalang pondo. Kayo naman, magkunwari kayong may napansin kayo sa kanya na kahinahinala niyang kilos. Copy, boss. Sobrang dali lang ng trabahong yan. Nakangising sagot ni Bong, habang si Tonto naman ay napakamot na lang sa ulo. Kinaumagahan, saktong 8:00 ay nabulabog ang buong administration floor nang magsisigaw si Victor sa hallway. Nasaan ang pera? 50,000 piso para sa supply ng kumpanyang nawawala sa drawer ko. May nagnakaw! Sigaw ni Victor na agad namang nakaakit sa pansin ng mga empleyado. Kasama na si Angela na lumabas din mula sa conference room dahil sa ingay. Anong kaguluhan to, Victor? Seryosong tanong ni Angela habang nakapamewang. Ma'am Angela, may magnanakaw sa kumpanyang to. Nawawalang pondo para sa maintenance supply. At may malakas akong hinala kung sinong gumawa nito. Mariing sabi ni Victor sabay tingin kay Andrew na kakadating lang, dalang kanyang mop at timba. Teka Sir Victor, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Parang ako pa ang pinagbibintangan mong kumuha ha? Depensa agad ni Andrew. Aba, sino pa bang may access sa mga susi ng opisina ko kapag gabi at madaling araw? Di ba ikaw na naglilinis? Singhal ni Victor. Totoo naman yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay ako agad ang nagnakaw ng pera. Pagtatanggol sa sarili ni Andrew. Ma'am Angela, para maging patas ang lahat, I suggest na mag-inspection tayo sa mga locker ng utility staff. Ngayon din. Tumingin si Angela kay Andrew. May bahaging nag-aalangan sa kanyang puso. Ngunit bilang pinuno, kailangan niyang ipakita na wala siyang kinikilingan. Sige, pumunta tayo sa locker room. Sumunod ang buong grupo ng mga empleyado, kasama sina Bong at Tonton na palihim na nagtatawanan sa likod. Pagdating sa locker room, ay tinuro ni Victor ang locker number 14, ang locker ni Andrew. Buksan mo, Andrew. Utos ni Victor na may mapang-asar ng ngiti. Sige po, sir. Wala naman akong tinatagong sekreto dyan. Maliban sa baon kong paksiw na isda. Kampanteng sagot ni Andrew sabay saksak ng susi at binuksan ang locker niya. Agad na sumungaw sa harap ng lahat ang isang makapal na puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng kanyang ekstrang uniforme. Ayan! Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Victor sabay mabilis na hinablot ang sobre. Ma'am Angela, tingnan nyo! Huling-huli sa aktong janitor mo. Itong nawawalang 50,000 piso. Napatitig si Angela sa sobre. Pagkatapos ay kay Andrew. Bakas ang labis na disappointment sa mga mata ng dalaga. Andrew, totoo ba to? Magnanakaw ka? Bahagyang nagulat si Andrew. Ngunit nang makita niya ang kakaibang ngiti ni Bong at Tonton, agad na gumana ang kanyang utak at diskarte. Napansin niya ang gilid ng sobre na may kakaibang marka. Ma'am, sandali lang po. Bago niyo ako hatulan, pwede po bang tingnan muna natin ang laman ng sobreng hawak ni Sir Victor? Kalmadong pakiusap ni Andrew. Para saan pa? Malino na perang laman ito. Galit na sabi ni Victor.
Sabay punit sa dulo ng sobre at marahas na ibinuhos ang nilalaman nito sa lamesa para ipahiya si Andrew. Naglaglagan ng mga papel sa lamesa, ngunit sa halip na pera ang lumabas, ang bumagsak ay ang mga makukulay na papel na may tatak ng logo ng grocery store. Mga grocery vouchers at listahan ng utang sa tindahan pala ang laman ng sobre. Walang laman na pera sa loob ng sobre. Makapal lang yun dahil sa dami ng listahan ng utang at ng mga coupons at vouchers. Natahimik ang buong locker room. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan, habang si Victor ay literal na parang naging estatwa sa gulat. Ang kanyang muka ay nagpalit ng kulay mula sa pagiging mapula patungo sa pagiging kasing puti ng papel. Mabilis na lumingon si Victor sa likod at hinarap niya ang dalawa niyang alalay. Anong nangyari? Boss, maling sobre yatang naitanim natin. Bulong ni Bong na pawis na ngayon. Naiwan ko yata yung sobre ng totoong cash sa dashboard ng kotse mo. Ito yung sobre ng mga coupons at utang ko na ibibigay ko sana sa asawa ko. Manahimik ka! Masisirang image ko! Galit na bulong ni Victor habang nanginginig ang mga panga. Pilit pa rin ngumiti sa harap ni Angela. Hinarap ni Andrew si Victor na may malawak na ngiti. Ay, Sir Victor. Grabe naman po ang concern niyo sa pamilya ko. Paano niyo po nalaman na kailangan ng nanay ko ng grocery coupon? Pero hindi po yan ang listahan ng utang namin. Gusto niyo po bang makita yung listahan namin sa tindahan? Babayaran niyo po ba? Salamat po Nakapakabait niyo talagang manager. Panunuya ng binata. Bahagyang napangiti ang ilang empleyado, habang si Angela naman ay matalim na tumingin kay Victor. Alam na ng dalaga na may anomalya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay mabilis na sumingit si Victor. Ma'am Angela, mukhang nagkamali lang po ng locker na na-check. O kaya naman, baka mabilis na nailipat ng janitor na tong pera. Huwag kayong maniwala sa kanya. Madiskarte yan sa kalokohan. Depensa ni Victor. Sinasayang yung oras ko. Galit na sabi ng dalaga, tsaka padabog na umalis. Kahit na walang sapat na ebidensya laban kay Andrew, ang insidenteng yon ay nag-iwan ng lamat. Si Victor ay patuloy na nagpakalat ng mga tsismis sa kumpanya na si Andrew ay isang manggagamit, mapanlinlang at may balak na pormahan si Angela para lamang makuha ang pera nito. Dahil sa sunod-sunod na intriga at sa takot ni Angela na baka nagagamit nga lang ang kanyang posisyon, unti-unti siyang naging malamig muli kay Andrew sa mga sumunod na araw. Hindi na niya ito kinakausap ng madalas at palagi na niyang iniiwasan ang mga biro nito. Nasaktan si Andrew. Alam niyang kahit anong linis niya sa gusali, ang tingin pa rin ng marami sa isang katulad niya ay isang manloloko at magnanakaw. Isang araw ay nilapitan na ni Andrew si Angela. Ma'am Angela. Seryosong sabi ni Andrew isang hapon habang inilalagay ang huling plastik ng basura sa labas ng suite. Kung sa tingin niyo po ay totoo mga sinasabi nila, na pera lang habol ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Lalayo muna ako. Ayoko pong maging rason ng stress niyo. Hindi sumagot si Angela. Nanatili itong nakatitig sa kanyang laptop. Bagamat ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib nang tuluyang isara ni Andrew ang pinto. Ilang araw nang hindi umaakyat si Andrew sa executive suite. Dahil sa mga chismis na ikinalat ni Victor, mas pinili ng binata na manatili sa paglilinis ng basement parking at mga utility room sa ibaba. Ayaw niyang lalong maging tampulan ng tukso si Angela, lalo na't pansin niya ang biglang pag-iwas sa kanya ng dalaga. Namimiss ko na si Mama Angela. Sayang naman. Nagiging close na sana kami. Ay, buhay nga naman. Bulong ng binata sa sarili. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit si Andrew sa tapat ng security monitoring room, napansin niyang bakante ang desk ng head guard dahil oras ng rotation. Sa loob ng silid, narinig niya ang pamilyar na boses ng mga alalay ni Victor na sina Bong at Tonton. Mukhang pumasok ang dalawa roon para magpalipas ng oras habang walang tao. Tol, siguraduhin mong malinis ang pagkakabura mo sa logbook
Ayaw ni Boss Victor na may makakitang may pumasok na tagalabas kagabi sa server room. Oo, tapos ko na yan. Pero kinakabahan talaga ako, Bong. Malaking sindikado daw yung katransaksyon ni Boss. Kapag nalaman ni Ma'am Angela na binibenta ni Sir Victor ang mga bagong design at financial data ng Moscow, siguradong kulungan ng bagsak nating lahat. Ano ka ba? Ang dumi magtrabaho ni Boss pero siguradong pera rito. Tsaka sisisihin lang natin uli yung janitor kapag nagkataon. Madali namang utuin si Ma'am Angela basta't pagdating kay Andrew. Napatigil si Andrew sa pag-aayos ng mga kahon sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Hindi lang pala simpleng paninira sa kanya ang ginagawa ni Victor, kundi lantarang pagnanakaw at pakikipagsabwatan laban sa kumpanya. Mabilis na lumayo si Andrew bago pa siya mapansin ng dalawa. Kailangan niyang makaisip ng paraan para mapatunayan ang anomalya nang hindi siya mukhang naghihiganti lang. Habang naglalakad si Andrew sa hallway, nakasalubong niya si Angela na galing sa isang mahabang board meeting. Mas lalong mukhang pagod at seryosong dalaga ngayon. Balak sana niyang lagpasan si Angela, pero huminto si Andrew. Ma'am Angela, saglit lang po. May kailangan kayong malaman tungkol sa kumpanya. Tumingin si Angela sa kanya. Malamig at may distansyang mga mata. Kung tungkol na naman yan sa mga reklamo mo kay Victor o sa nangyari sa locker room, ayoko nang marinig, Andrew. Marami ako inaasikasong problema sa ngayon. Hindi ito tungkol sa akin, ma'am. Tungkol to sa seguridad ng Moscow. May balak si Victor na hindi maganda. Bumuntong hininga si Angela at halatang walang tiwala sa sinasabi ng binata. Andrew, please. Tigilan mo ng paggawa ng kwento laban kay Victor. Alam kong hindi kayo magkasundo. Pero operations manager siya at matagal na siya dito. Huwag mo naman gamitin ng sitwasyon para lang makaganti sa kanya. Nasaktan si Andrew sa narinig. Diretso niyang tiningnan si Angela na may halong lungkot at seryosong paninindigan. Kahit kailan, hindi ko galing manira ng kapwa. Para lang iangat ang sarili ko, ma'am. Kung ayaw niyo pong maniwala, sige po. Pero sana mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo. Tumalikod na si Andrew at tuluyang umalis. Naiwan si Angela na tila na konsensya sa kanyang mga sinabi. Ngunit bago pa man niya matawag ang binata, nakita niyang papalapit na si Victor mula sa dulo ng pasilyo na may dalang mga bagong papeles. Hindi na napayapa ang loob ni Angela matapos ang huling pag-uusap nila ni Andrew. Kahit pilit niyang itinutuon ng pansin sa papalapit na paglulunsad ng bagong proyekto ng Moscow, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang babala ng binata. Ano kayang ibig niyang sabihin? Bulong niya sa sarili. Isang gabi, matapos ang formal na hapunan kasamang ilang investors, napagpasyahan ni Angela na bumalik sa opisina nang walang abiso para kunin ang ilang naiwang dokumento. Tahimik ang buong gusali at ilang security guards na lamang ang nasa lobby. Habang papaakyat sa kanyang executive suite, napansin ni Angela na nakabukas ng bahagya ang pinto ng main server room sa 11 palapag. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa siwang. Sa loob, nakatayo si Victor habang may isinasaksak na flash drive sa main computer. Kasabot ang isang lalaking nakauniporme ng system technician na hindi nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Siguraduhin mong walang may iwang bakas sa pag-download sa system files. Kapag nakuha na natin ang buong financial data at client list ng Moscow, ipadala mo agad sa kliyente natin sa labas. Malaking perang kapalit nito. Nag-alala ang technician at tinanong kung paano daw ang CCTV log. Baka daw may makakita sa kanila doon. Huwag kang mag-alala. Inutusan ko si Nabong at Tonto na burahin ang recording ng floor na to para sa huling 2 oras. At kung may mag-imbestiga man, madali nating isisisi sa mga utility staff na pabalik-balik dito. Utu-utu naman yung si Andrew. Nanlamig ang buong katawan ni Angela sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon ay ang mismong tumatraydor sa kumpanya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ng mga gwardya. Ngunit sa kamalasan ay nabitawan niya ang kanyang mga susi na lumikha ng malakas na tunog sa sahig. Sino yan? Mabilis na binuksan ni Victor ang pinto.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Angela na paalis na sana. Mama Angela, gabi na. Bakit nandito pa kayo? Narinig ko ang lahat, Victor. Traitor ka! Huwag ka rin tumanggi dahil personal kong narinig ang plano nyo. Nagbagong ekspresyon sa mukha ni Victor. Nawala ang kanyang pagpapanggap na siya'y mabait at napalitan nito ng isang malamig at ambisyosong ngiti. Isinara niya ang pinto ng server room at humakbang palapit kay Angela. Sayang naman, Mama Angela. Kung pumayag ka lang sana sa mga pahiwatig ko noon na magpakasal ka sa akin, hindi sana aabot sa ganito. Pero dahil nalaman mo na rin ang totoo, hindi ko hahayaang masirang plano ko nang dahil lang sa'yo. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit sa akin! Bago pa man makasigaw si Angela para humingi ng saklolo, mabilis siyang hinarangan ni Victor at ng kasabot nitong technician na nagbabalak na agawin ang kanyang cellphone at itago siya sa loob ng silid upang makatakas sa mga ito kasamang ninakaw na impormasyon. Bago pa man tuluyang mahawakan ng technician ang braso ni Angela, isang mabilis na hakbang ang narinig mula sa gilid ng madilim na pasilyo. Biglang sumulpot si Andrew habang bitbit ang kanyang 2 metrong aluminum na hawakan ng mop at hinarangan ng dalawa. Oh, mga panyero, overtime ba kayo o sadyang mapagmalasakit lang sa kumpanya? Napatakbo si Angela sa likod ni Andrew, habang si Victor naman ay napamura sa galit nang makitang binata. Ikaw na namang janitor ka! Huwag kang makialam dito kung gusto mo pang mabuhay! Pasensya na, Sir Victor. Pero duty ko talagang linisin ang mga basura rito sa Moscow. Lalo na yung mga tulad niyong basurang nagtatraidor sa amo. Sa galit ni Victor, sinenyasan niya ang technician na sugurin si Andrew. Subalit bago pa man makalapit ang lalaki, maliksi itong iniwasan ni Andrew sabay hila sa hawakan ng mop upang hampasin ang binti nito. Nawala ng balanseng technician at diretsong bumagsak sa semento. Nang makita ni Victor na bagsak ang kanyang kasabwat, mabilis niyang hinablot ang flash drive mula sa computer sa loob ng server room at kumaripas ng takbo patungo sa fire exit. Mama Angela, tumawag ka ng guard sa lobby. Hahabulin ko si Victor. Mabilis na tumakbo si Andrew pababa ng hagdan. Sumusunod sa tunog ng mga yabag ni Victor. Umabot ang habulan hanggang sa malawak na loading dock sa likod ng gusali kung saan nakaimbak ang mga sako ng basura at mga lumang kagamitan para sa lingguhang hakot. Hinarangan ni Bong at Tonton ang daan upang tulungan ang kanilang boss na makatakas patungo sa nakaparadang kotse nito. Bong! Tonton! Harangin niyo yan! Ngunit hindi nagpatinag si Andrew. Gamit ang kanyang kaalaman sa bawat sulok ng loading dock, mabilis siyang umikot sa gilid at itinulak ang isang malaking cleaning cart na puno ng basang sabon at detergent direkta sa dinaraanan ni Victor. Kumalat ang madulas na likido sa sahig. Kumaripas pa rin ang takbo si Victor habang lumingon sa likod para tingnan si Andrew. Si Victor! Tumigil ka! Masyado nang huli ang lahat. Nawala ng kapit ang mga sapatos ni Victor sa sobrang dulas ng sahig. Bumagsak ang katawan niya sa loob ng isang malaking open-top na basurahan na puno ng mga nabulok na tira-tirang pagkain mula sa cafeteria at mga basang tissue galing sa CR. Eksaktong pagbagsak ni Victor ay ang pagdating ni Angela kasamang 4 na armadong security guards ng gusali. Sumunod din si Bong at Tonton na agad na nagtaas ang 2 kamay sa takot. Tumingin si Andrew kay Victor na ngayon ay nababalutan ng maruming likido at may nakasabit pang balat ng saging sa balikat nito. Bagay pala sa iyong pwesto mo ngayon, Sir Victor. Mas bagay ka riyan kaysa sa executive chair. Di pa tayo tapos, Andrew! Matapos ang kaguluhan sa loading dock, mabilis na dinala ng mga security guards sina Victor, Bong at Tonton sa presinto upang i-turn over sa mga pulis. Na-recover din ang flash drive na naglalaman ng mga kompedensyal na dokumento ng Moscow Enterprises. Binalot ng katahimikan ng opisina ni Angela nang mag-usap silang dalawa ni Andrew kinabukasan. Nakatayo si Andrew sa tapat ng lamesa habang hawak ang kanyang logbook.
habang si Angela naman ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Andrew, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo nung mga nakaraang araw. Naging mapanghusga ako at mas pinaniwalaan ko mga chismis kaysa katapatan mo. Wala yun, Ma'am Angela. Sanay naman po akong maliitin ng iba dahil lang sa uniforme ko at sa katayuan ko sa buhay. Ang importante naman po sa akin ay ligtas kayo at ang kumpanya. Tumayo si Angela mula sa kanyang upuan at lumapit kay Andrew. Sa pagkakataong ito, wala nang kanyang malamig na tingin. Bahagyang nangatog ang kanyang boses habang nakatingin sa mga mata ng binata. Hindi lang to tungkol sa kumpanya, Andrew. Nung akala ko na mawawala ka na't naniwala ko sa mga saksing nakapaligid sa atin, narealize ko na mas malaki ang nawala sa akin. Naging mabait ka sa akin dahil sa pagkatao ko't hindi dahil sa yaman ko. Ngumiti si Andrew ng bahagya, ang pamilyar na pilyong ngiti na matagal nang hindi nakikita ng dalaga. At hindi mo rin naman ako kinaibigan. Dahil janitor ako, ma'am. Kinaibigan natin ang isa't isa dahil pareho tayong makulit sa magkaibang paraan. Hindi na napigilan ni Angela ang kanyang sarili at tuluyang napangiti. Isang matamis na ngiting walang halong sungit o pagpapanggap. So, hindi ka nagalit? Hindi naman ako nagalit sa'yo. Pero bago tayo bumalik sa dati, may isang kondisyon sana ako. Aba, demanding ka ah. Pero sige, ano ba yan? Samahan mo ako sa tindahan ng kakanin. Nagugutom na kasi ako. Sus, yun lang pala. Tara. Sa mga sumunod na buwan, nanumbalik ang kanilang samahan pero hindi naging madali ang lahat. Maraming empleyadong nagbubulungan. May mga kaibigan si Angela na lumayo dahil sa estado sa buhay ni Andrew at patuloy ang panghuhusga ng ibang tao sa paligid. Ngunit pinatunayan ng dalawa na hindi hadlang ang posisyon sa buhay kung tunay ang pagkakaibigan. Isang gabi, matapos ang clock out ng mga empleyado, hinintay ni Andrew si Angela sa tapat ng opisina nito. Hindi tulad ng dati na nakasuot siya ng kupasing uniforme. Ngayon ay naka-polo shirt na siya na maayos ang pagkaka-tuck-in. May dala siyang isang simpleng bouquet ng mga pulang rosas at isang pamilyar na paper bag. Nang lumabas si Angela, nagulat ito nang makitang binata na formal na nakatayo sa kanyang daanan. Andrew? Akala ko ba nauna ka nang umuwi kasama ng mga taga-operations? Hindi po, ma'am. Hinintay ko po talaga kayong lumabas. May importante lang po akong sasabihin. Bahagyang kinabahan si Angela ngunit napangiti nang makita ang mga bulaklak. Lumapit siya kay Andrew. Para sa akin ba yan? At bakit may kasamang paper bag? Inabot ni Andrew ang bouquet at ang paper bag sa dalaga. Huminga muna siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang dibdib bago nagsalita ng diretso at seryoso. Opo, para po sa inyo yan. At yung nasa paper bag, mainit na pandesal at bote ng gatas pa rin yan. Baka kasi napagod kayo sa trabaho ngayon. Pero Mama Angela, kaya po ako nagantay rito dahil gusto ko pong magpaalam ng formal. Magpaalam? Bakit? Aalis ka ba sa Moscow? Hindi po. Gusto ko pong magpaalam na manligaw sa inyo. Gusto ko pong hingin ng pahintulot nyo na suyuin kayo ng formal. Yung walang tinatagong takot sa sasabihin ng iba. Napatitig si Angela sa mga mata ni Andrew. Ramdam niya ang sinseridad at ang lakas ng loob ng binata na harapin siya ng walang anumang laro. Dahan-dahang namula ang mga pisngi ng dalaga. Andrew, alam mo naman na hindi madaling papasukan natin, 'di ba? Marami pa ring tao sa board at sa labas ng kumpanyang titingin ng mababa sa atin. Alam ko po, Ma'am Angela. Pero kung hindi po kayo bibitaw sa akin, handa ako magsumika para patunayan sa kanila na karapat-dapat ako sa inyo. Hindi ko kayo mahal dahil mayaman kayo, kundi dahil kayo si Angela na nakilala ko sa likod ng mga karangyaan na to.
Isang matamis at malawak na ngiting sumilay sa mukha ni Angela. Ang ngiting tanging si Andrew lamang ang nakakapagpalabas. Sige, pinapayagan kita Andrew. Pero dadaan ka muna sa matinding audit sa puso ko. Bawal ang cheater. Yes, boss. Copy po. Sure na sure yan. Mamahalin at aalagaan kita. Araw-araw. Nagtawanan silang dalawa habang sabay na naglakad patungo sa elevator. Handang harapin ang anumang pagsubok na dadaan sa kanilang relasyon. Hindi nagtagal ang formal na panunuyo ni Andrew dahil sa kanyang tapat na diskarte at walang sawang pag-aalaga kay Angela. Tuluyan ang sinagot ng dalaga ang binata. Ngayong opisyal na silang magkasintahan, pinili nilang panatilihing simple ang kanilang unang date bilang magnobyo. Malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas puntahan ng pamilya ni Angela. Isang Sabado ng gabi, dinala ni Andrew si Angela sa isang sikat na kalye kung saan maraming nagtitinda ng mga street food. Nakasuot lang si Angela ng simpleng maong at t-shirt, habang si Andrew naman ay nakasuot ng kanyang pamilyar na simpleng pants at t-shirt. Andrew, sigurado ka ba rito? Baka may makakita sa atin na taga-board. Baka isipin nila kung saan-saan nagpupuntang executive ng Moscow. Naku Angela, kapag Sabado ng gabi, walang boss o empleyado rito. Ang meron lang, si Andrew na kasamang pinakamagandang babae sa paningin niya. Tsaka subukan mo muna to bago mo sungitan. Inabot ni Andrew kay Angela ang isang baso na may tusok-tusok na kwek-kwek, isaw at fishball na may sawsawang matamis at maanghang. Nag-aalinlangan pa noong unang dalaga, pero nang matikman ang unang subo, nanlaki ang kanyang mga mata sa sarap. Wow! Masarap nga! Bakit ngayon mula ako dinala sa ganitong lugar? Sabi ko sa'yo, masarap talaga yan. Diskarte nang nagtitipid, pero gustong mabusog. Alam mo nun, palagi kong pinapangarap na maisama ka sa ganitong lugar. Naupo silang dalawa sa isang bakanting upuan sa ilalim ng puno. Habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod, dahan-dahang hinawakan ni Andrew ang kamay ni Angela at sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubiling dalaga. Hinigpitan niya ang kapit sa mga daliri ng binata. Andrew, salamat ah. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko, hindi ko kailangang magpanggap na matapang o perpekto. Pwede akong maging si Angela lang. Tumingin si Andrew sa kanya ng may buong pagmamahal. Walang halong birong mga mata. Kahit sino ka pa Angela. Masungit man o nakangiti, boss man o simpleng kasintahan ko. Basta't akong pipiliin mo araw-araw. Hindi ko bibitawan ang kamay mo. Sumandal si Angela sa balikat ni Andrew habang sabay nilang kinakain ang natitirang street food. Masaya at payapa sa piling ng isa't isa bago dumating ang susunod na pagsubok ng Board of Directors. Isang taon nang mabilis na lumipas matapos ang pagkakadakip kay Victor. Kahit maayos na ang takbo ng Moscow Enterprises, hindi pa rin natatapos ang mga bulong-bulungan sa loob ng kumpanya. Sa tuwing makikitang magkasama sina Angela at Andrew, marami pa rin sa mga matatayog na executive ang nag-iiba ang tingin. Isang gabi, nagkaroon ng engrandeng anibersaryo ang Moscow sa isang mamahaling hotel. Dumalo si Andrew na nakasuot ng simpleng hiram na barong, habang si Angela naman ay eleganteng-elegante sa kanyang formal na gown. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit ang isa sa mga board member ng kumpanya, si Don Fabian, na matagal ng kaibigan ng ama ni Angela. Angela, iha! Natutuwa ako sa tagumpay ng Moscow. Pero sa tingin ko kailangan mong pag-isipang mabuting imahe mo. Ang isang tagapagmana ng malaking korporasyon ay hindi dapat nakikipag-ugnayan sa isang ordinaryong utility staff. Masisira ang kredibilidad mo sa mga foreign investors. Narinig ito ni Andrew na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Angela. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa kanyang baso, ngunit nanatili siyang kalmado. Bago pa man makasagot ang binata,
maagang humakbang si Angela sa harapan ni Don Fabian. Don Fabian, ang kredibilidad ko bilang pinuno ay nakabatay sa kita at katapatan ng pamamahala ko, hindi sa estado ng lalaking pinili ng puso ko. Kung ang mga investors ay tumitingin lamang sa panlabas na anyo at posisyon, marahil ay hindi sila ang tamang kasosyo para sa Moscow. Natigilan si Don Fabian sa naging sagot ng dalaga. Hindi niya akalaing ganoon katinding paninindigan ni Angela para sa isang janitor. Pagkaalis ng matanda, humarap si Angela kay Andrew na may pag-aalala. Pasensya na, Andrew. Alam kong napapagod ka na sa mga naririnig mo mula sa mga katulad nila. Tumingin si Andrew sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Walang halong pag-aalinlangan. Ayoko masirang pangalan mo. Pero kung ang pagmamahal ko sa iyo ang dahilan para subukin ang tapang mo bilang leader, hindi ako bibitaw. Handa akong patunayan sa kanila na ang pagkatao ay hindi sinusukat sa taas ng posisyon. Hindi pa doon natapos ang lahat dahil halos buong gabing nakaranas ng matatalim na tingin at mga pasaring si Andrew. Pero tiniis niya ang lahat at pinilit pa din niyang pasayahin ang nobya. Hindi nagtagal ang pananahimik ng mga kumukontra sa relasyon ni na Angela at Andrew. Pagkatapos ng gabi ng anibersaryo, nagpatawag ng agarang pagpupulong si Don Fabian kasamang iba pang miyembro ng Board of Directors. Ang agenda ay simple. Questionin ang kakayahan ni Angela na pamunuan ng kumpanya dahil sa umano'y kawalan niya ng delikadesa sa pagpili ng kasintahan. Pumasok si Angela sa boardroom nang nakataas ang noo. Sa gilid ng pintuan, tulad ng dati, nakatayo si Andrew na nakasuot ng kanyang malinis na uniforme bilang suporta sa dalaga. Angela, diretsuhin na natin ito. Ang board ay nag-aalangan sa iyong mga desisyon. Paano ka namin pagkakatiwalaan sa mga milyon-milyong pisong kontrata kung ang sarili mong personal na buhay ay hindi mo maayos? Ang pakikipagrelasyon sa isang janitor ay nagpapakita ng kawalan ng maturity. Tumingin si Angela sa bawat miyembro ng board. Malamig at seryoso ang kanyang muka, ngunit walang bakas ng takot. Kung ang batayan niyo ng maturity ay ang pagpili ng kapareha base sa yaman, nagkakamali kayo. Noong binalak ibenta ni Victor ang buong database ng kumpanyang to, nasa na mga magagaling at mayayamang empleyado na pinagkakatiwalaan niyo? Wala. Ang janitor na hinahamak niyo ngayon, ang nagbuwis ng buhay para protektahan ng Moscow. Isang stockholder ang sumabat mula sa dulo ng lamesa. Kahit na Angela, hindi pa rin magandang tingnan sa publiko. Anong alam ng isang janitor sa pagpapatakbo ng negosyo? Bago pa man makasagot si Angela, ay dahan-dahang humakbang si Andrew papunta sa gitna ng silid. Hindi siya nagpadala sa kaba. Bagkus ay tumingin siya ng diretso sa mga direktor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tama po kayo. Wala akong alam sa mga stocks, sa foreign exchange, o sa malalaking financial statement. Pero may isang bagay po akong alam na mukhang nakakalimutan nyo. Ang ugali ng mga tao sa ibaba. Natahimik ang buong boardroom. Pinanood ni Angela si Andrew na magpatuloy ng may buong kababaang loob, ngunit may paninindigan. Ilang taon ko pong pinag-aralan kung paano gumagalaw ang mga utility staff. Ang mga drivers at ang mga security guards. Sila ang pundasyon ng gusaling to. Kung palagi niyong mamalitin ang mga tulad namin, mawawalan ng lakas ang kumpanyang to. Si Angela ang unang leader na bumaba para makinig sa amin. At dahil doon, mas naging tapat ang mga tao sa trabaho nila ngayon. Kinuha ni Angela ang pagkakataon na yon at binabangis ang makapal na report sa lamesa. Yan ang ulat para sa huling 2 quarter. Simula nang ayusin natin ang benepisyo ng mga ordinaryong manggagawa sa rekomendasyon ni Andrew. Bumaba ng 80% ang absenteeism at tumaas ang productivity ng Moscow. Ngayon, Don Fabian, sabihin niyo sa akin kung anong bahagi ritong nagpapakita na hindi ko kayang pamunuan ng kumpanyang to. Walang nakasagot sa mga board member. Isa-isang binaba ni Don Fabian ang kanyang mga hawak na papel. Naunawaan ng lahat na ang janitor na kanilang minamaliit ay hindi pa bigat,
kundi ang nagsisilbing angkla ni Angela para maging isang tunay at epektibong pinuno. Matapos ang matinding paghaharap sa boardroom, tuluyang naitama ni na Angela at Andrew ang tingin ng mga tao sa kanilang relasyon. Hindi lamang simpleng chismis ang tingin sa kanila ng mga empleyado, kundi isang patunay na ang tunay na pagmamahalan ay walang pinipiling estado sa buhay. Salamat sa tiwala mo. At salamat dahil pinaglaban mo ko. Ganun ka rin naman sa akin. We're a team. Kaya palagi tayong magkaramay. Isang hapon, habang naglalakad ang dalawa sa grand lobby ng Moscow Enterprises, marami pa rin ang napapatingin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na mga matatalim na bulungan. Ang nakapaligid sa kanila ay ang mga ngiti ng paggalang mula sa mga utility staff, guards, at maging sa mga regular na empleyado ng opisina. Huminto silang dalawa sa tapat ng glass door kung saan sila unang nagbangayan at nagkaasaran isang taon nang nakalipas. Andrew, naalala mo pa nung unang araw natin dito? Kung paano mo binasa ang sapatos ko ng maruming tubig mula sa mop mo? Oo naman, Angela. Doon ko kaya napatunayan na ang reyna ng sungit ng Moscow ay may tinatagong kakaibang ganda kapag nagagalit. Natawa ng bahagya si Angela, sabay hampas sa balikat ng binata. Loko ka talaga. Pero alam mo, kung hindi dahil sa pagiging makulit at matapang mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa takot na mabigo ang ibang tao. Salamat dahil pinaglaban mo ako. Humarap si Andrew kay Angela at hawak ang magkabilang kamay ng dalaga nang may buong paninindigan. Hindi lang naman akong lumaban, Angela. Mas malaking tinaya mo nung harapin mong board para sa akin. Kaya hanggang sa huli, asahan mo na hindi ako bibitaw sa'yo. Magkatulong nating aayusin ang kumpanya at magkatulong nating aalagaan ang puso ng isa't isa. Isang matamis at malayang ngiti ang sumilay sa mukha ni Angela. Hinigpitan niyang hawak sa mga kamay ni Andrew. Handa nang harapin ang anumang bukas na darating sa kanilang buhay. Sa huli, naging mas mabuting pinuno si Angela dahil natutunan niyang tingnan ang halaga ng bawat tao sa ibaba. Habang si Andrew naman ay patuloy na naging inspirasyon ng buong Moscow Enterprises. Ang dating magkasalungat na mundo ng masungit na dalagang amo at ng palabirong janitor ay tuluyan ng nag-isa. Pinatutunayang ang tunay na diskarte sa buhay ay ang pagpili sa pag-ibig, ano man ang sabihin ng mundo. Magkaiba man ang kanilang mga mundo, pero pinaglapit pa din naman sila ng kanilang pagmamahalan. Hindi naging madali. Madami silang pinagdaanan, pero sa huli ay nagtagpo pa din sila. Mabuti ang puso ni Andrew kaya naman sa huli ay nabiyayaan pa din siya ng isang babaeng magmamahal sa kanya ng lubos. Kaya sa ating mga listeners, patuloy lang tayong maging mabuti. Huwag tayong magpapadala sa mga tukso. Maging matatag at masipag tayo. At pagpapalain din tayo tulad ni Andrew. Mahirap pero kapit lang.